Hey, this is John the Blindcaster. Welcome po, mabuhay po sa ating lahat. Ang inyong matutunghayan ng isang presentation tungkol po sa kahalagahan at kasaysayan ng napakasimpleng gadget. Ito po ang white cane. Yes. So let me say this. Ang aking white cane ay ang aking kalayaan. My white cane, my freedom. Let's go! Yahoo! Siak ni Jake Belmonte, manipod iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tipuraw abaston ko, kat iso iti wayawayak. Ako si Martina, taga Cotabato. Ang akon white cane, ang akon kagawasan. Ako si Maymay, taga Davao. Ang akong white cane, ang akong kagawasan. Hello everybody, this is Aaron Richmond from the United States. My white cane, my freedom. Hola, soy María de México. Mi bastón blanco, mi libertad. Salut, je suis Sophia de France. Ma canne blanche, ma liberté. Hallo zusammen. Ich bin Dana aus Deutschland. Mein weißer Stock, meine Freiheit. 한국에서 온 리입니다. 나의 흰 지팡이, 나의 자유. こんにちは、東京のかやこです。私の白い杖、私の自由。Ang aking white cane, ang aking kalayaan. Minsang sinabi ni Helen Keller, kaunti lang ang magagawa natin, marami tayong magagawa ng magkasama. Ang mga ito ay talagang isang kapansin-pansin at nakakaganyak na parirala mula sa isang kilalang influencer, manunulat, scholar at isang malakas na tagapagtanggol at tagapagtaguyod para sa mga karapatan ng mga taong may kapansanan sa kanyang panahon. Dahil may kapansanan ang kanyang paningin, pati na rin ang kapansanan sa pandinig, hindi nabawasan ng kanyang mga kapansanan ang kanyang mga advokasya na marinig at makita ng mga tao sa kanyang paligid, at naging isa siya sa inspirasyon ng mundo. Habang itinataguyod ni M.S. Keller ang mga karapatan ng may kapansanan sa paningin, lumitaw ang isang simbolo ng kalayaan. Ito ay magiging walang hanggang lagda ng lahat ng may kapansanan sa paningin sa mundo. Ang simpleng bagay na ito ay tinatawag na white cane. Ito ay nagpapahiwatig na ang lahat ng mga taong may kapansanan sa paningin ay independyente at malaya, kadalasang nauukol sa kadaliang kumilos. Sapat na upang sabihin na ang isa sa mga kahirapan ng mga taong may kapansanan sa paningin ay ang paglipat-lipat, alinman sa loob ng kanilang mga tahanan o sa loob ng kanilang komunidad. Tulad ng pagpunta sa trabaho o at paglilibang. Ang bagong papel na ito para sa puting baston ay nagmula sa mga dekada sa pagitan ng dalawang digmaang pandaigdig, simula sa Europa at pagkatapos ay kumalat sa Hilagang Amerika. Inangkin ni James Biggs ng Bristol na nag-imbento ng puting tungkod noong 1921. Matapos ang isang aksidente ay umangkin sa kanyang paningin. Kinailangan ng artist na muling mag-adjust sa kanyang kapaligiran. Nakaramdam ng banta sa pagtaas ng trapiko ng sasakyan sa paligid ng kanyang tahanan. Nagpa siya si Biggs na pinturahan ng puti ang kanyang walking stick para mas makita ng mga motorista ang kanyang sarili. Pagkalipas lamang ng 10 taon, naitatag ng puting baston ang presensya nito sa lipunan. Noong Pebrero, 1931, inilunsad ni Gilly de Beaumont ang isang pamamaraan para sa isang pambansang kilusang puting stick para sa mga bulag sa France. Ang kampanya ay iniulat sa mga pahayagan sa Britanya na humahantong sa isang katulad na pamamaraan na itinataguyod ng mga Rotary Club sa buong United Kingdom. Noong Mayo taong 1931, iminungkahi ng BBC sa mga pagsasahimpapawid sa radyo nito na ang mga bulag na individual ay maaaring bigyan ng puting patpat, na makikilala sa pangkalahatan bilang isang simbolo na nagpapahiwatig na ang isang tao ay bulag o may kapansanan sa paningin. Sa North America, ang pagpapakilala ng white cane ay iniuugnay sa Lions Clubs International. Noong 1930, napanood ng isang miyembro ng Lions Club ang isang bulag na nagtangkang tumawid sa isang abalang kalye gamit ang isang itim na tungkod.
Sa pagkaunawa na ang itim na tungkod ay halos hindi nakikita ng mga motorista. Nagpa siya ang Lions Club na pinturahan ng puti ang tungkod upang mapataas ang visibility nito sa mga paparating na motorista. Noong 1931, sinimulan ng Lions Club International ang isang pambansang programa na nagtataguyod ng paggamit ng mga puting tungkod para sa mga taong bulag sa buong 1920s at 1930s. Ang mga bulag ay lumakad na ang kanilang mga tungkod ay nakahawak sa pailes sa isang nakapirming posisyon, at ang papel ng puting tungkod ay kinuha sa isang simbolikong papel bilang isang identifier. Ngunit nang bumalik sa Amerika ang mga bulag na veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang anyo at paggamit ng puting tungkod ay higit na binago sa pagtatangkang tulungang ibalik ang mga veterano sa participatory lifestyle sa kanilang tahanan. Si Dr. Richard Hoover ay bumuo ng mahabang tungkod o Hoover na paraan ng paglalakbay sa tungkod. Ang mga puting tungkod na ito ay idinisenyo upang maggamit bilang mga mobility device at ibinalik ang tungkod sa orihinal nitong tungkulin bilang tool para sa kadaliang kumilos. Ngunit pinanatili ang simbolikong papel bilang isang identifier ng bulag na kalayaan. Sa panahong ito, nagsimulang pumasok ang puting tungkod sa patakaran ng gobyerno bilang simbolo para sa mga bulag. Ang unang espesyal na White Cane Ordinance ay ipinasa noong Disyembre taong 1930 sa Peoria, Illinois. Binigyan ito ang mga bulag na naglalakad ng mga proteksyon at ang right-of-way habang may dalang puting tungkod. Noong 1935, sinimula ng Michigan na itaguyod ang puting tungkod bilang isang nakikitang simbolo para sa mga bulag. Noong ika-25 ng Pebrero taong 1936, isang ordinansa ang ipinasa ng lungsod ng Detroit na kumikilala sa puting tungkod. Upang isulong ang bagong ordinansa, isang demonstrasyon ang ginanap sa City Hall kung saan ang mga bulag at may kapansanan sa paningin ay binigyan ng puting tungkod. Nang sumunod na taon, isinulat ni Donald Shore ang probisyon ng isang panukalang batas at ipinanukala ito sa lehislatura ng estado ng Michigan. Ang panukala ay nagbigay sa tagapagdala ng proteksyon ng white cane habang naglalakbay sa mga lansangan ng Michigan. Nilagdaan ni Gobernador Frank Murphy ang panukalang batas bilang batas noong Marso 1937, noong unang bahagi ng 1960s. Ilang mga organisasyon ng estado at mga ahensya ng rehabilitasyon na naglilingkod sa mga bulag at may kapansanan sa paningin ng mga mamamayan ng Estados Unidos ay hinimok ang Kongreso na ipahayag ang ika-15 ng Oktubre ng bawat taon bilang White Cane Safety Day sa lahat ng 50 estado. Ang kaganapang ito ay minarkahan ang isang klimatikong sandali sa mahabang kampanya ng organisadong Kilusang Bulag upang makakuha ng estado at tinarin ang pambansang pagkilala para sa puting tungkod. Noong ika-6 ng Oktubre taong 1964, isang pinagsamang resolusyon ng Kongreso, ang HR 753, ay nilagdaan sa batas na nagpapahintulot sa Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika na ipahayag ang ika-15 ng Oktubre ng bawat taon bilang Araw ng Kaligtasan ng White Cane. Ang resolusyon ay nabasa, niresolba ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan na ang Pangulo ay pinahihintulutan na maglabas taon-taon ng isang proklamasyon na nagtatalaga sa ika-15 ng Oktubre bilang Araw ng Kaligtasan ng White Cane at nananawagan sa mga tao ng Estados Unidos ng Amerika na ipagdiwang ang naturang araw ng may naangkop na mga seremonya at aktibidad. Sa loob ng ilang oras ng pagpasa ng resolusyon ng Kongreso, si Pangulong Lyndon B. Johnson ay bumaba sa kasaysayan bilang ang unang nagpahayag ng ika-15 ng Oktubre bilang White Cane Safety Day. Binigyang diin ng proklamasyon ng Pangulo ang kahalagahan ng paggamit ng puting tungkod bilang kapwa kasangkapan at bilang isang nakikitang simbolo. Sa unang White Cane Proclamation, pinapurihan ni Pangulong Johnson ang mga bulag para sa lumalagong diwa ng pagsasarili at ang tumaas na determinasyon na umasa sa sarili at marangal. Sinabi niya sa bahagi, ang isang puting tungkod sa ating lipunan ay naging isa sa mga simbolo ng kakayahan ng isang bulag na pumunta sa kanyang sarili. Artikulo mula sa https://www.njcounciloftheblinds.org/brochures/history_white_cane.htm. Sa Pilipinas, isang batas ang ipinasa upang lumikha ng katulad na pagdiriwang at simbolismo para sa mga Pilipinong may kapansanan sa paningin. Ito ang buong nilalaman ng Republic Act na nakalap mula sa website ng National Council for Disability Affairs. Republika ng Pilipinas, Kongreso ng Pilipinas, Metro Manila. Ikatlong regular na sesyon sinimulan at ginanap sa Metro Manila, noong Lunes ang ika-24 na araw ng Hulyo 1989. Republic Act No. 6,759 na isang batas na nagdeklara sa Agosto 1 sa bawat taon bilang White Cane Safety Day sa Pilipinas at para sa ibang layunin maging isa batas ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas. Sa Kongreso na nagtitipon, Seksyon 1, maikling pamagat, ang batas na ito ay dapat ilala bilang ang White Cane Act. Seksyon 2, Deklarasyon ng Patakaran. Idineklara na patakaran ng Estado na itaguyod at protektahan ang pisikal, moral, at panlipunang kagalingan ng lahat ng mga taong may kapansanan, tulad ng mga bulag. At magsagawa ng mga pag-aaral sa mga partikular na dahilan ng mataas na porsyento ng mga bulag sa Pilipinas. Seksyon 3, Araw ng Kaligtasan ng White Cane.
Ang Agosto isa sa bawat taon sa pamamagitan nito ay idineklara bilang araw ng kaligtasan ng puting tungkod para sa layunin ng pagkintal ng kamalayan ng publiko sa kalagayan ng mga bulag. Pagtataguyod ng pagkilala at pagtanggap sa puting tungkod bilang simbolo ng pangangailangan ng mga bulag para sa tiyak na tulong at bilang paalala sa tungkulin ng individual na pangalagaan at bigyan ng kaukulang paggalang sa kanyang mga kapatid na kapespalad. Seksyon 4. Pagmamasid, edukasyon at impormasyon. Ang White Cane Safety Day ay nararapat na ipagdiwang, para sa layuning ito, ang kagawaran ng edukasyon, kultura at e-sports. Ang kagawaran ng kalusugan at ang Philippine Information Agency ay magsasagawa ng isang patuloy na kampanya sa edukasyon at impormasyon upang makamit ang mga layunin tulad ng nakasaad sa 3. Seksyon ng ang batas na ito. Seksyon 5. Mga ahensya ng pamahalaan, mga panuntunan at regulasyon. Ang kagawaran ng edukasyon, kultura at e-sports ay dapat sa pagsangguni sa kagawaran ng kalusugan at kagawaran ng kapakanang panlipunan at pag-unlad, maglalabas ng mga tuntunin at regulasyon upang mabisang ipatupad ang mga probisyon ng batas na ito. Seksyon 6. Pagkabisa ang batas na ito ay magkakabisang 15 araw pagkatapos nitong ganap na may lathala sa isang pahayagan ng ipangkalahatang sirkulasyon. Naaprubahan, Lagda, Ramon V. Mitra tagapagsalita ng Kapulungan ng mga Kinatawan, Covito R. Salonga Pangulo ng Senado. Ang batas na ito na nagmula sa Senado ay sa wakas ay ipinasa ng Senado at ng Kapulungan ng mga Kinatawan noong ika-29 ng Agosto taong 1989 at ika-17 ng Agosto taong 1989 ayon sa pagkakabanggit. Lagda, Quirino D. Abad Santos, Jr. Kalihim ng Kapulungan ng mga Kinatawan, Lagda. Edwin PACOBA Kalihim ng Senado na aprubahan, ika-18 ng Setyembre taong 1989, Lagda. Corazon C. Aquino Presidente ng Pilipinas. Ang white cane ay maaaring ituring hindi lamang bilang isang simbolo ng kalayaan, ngunit pati na rin isang kultura para sa may kapansanan sa paningin. Tulad ng Braille, umaayon ito sa partikular na pangangailangan ng mga espesyal na taong ito. Bilang isang ganap na bulag sa loob ng higit sa 10 taon na ngayon, naramdaman ko ang kalayaan sa paggamit ng aking white cane. Gayunpaman, mayroon pa ring mga pagpapabuti na dapat gawin sa pambansa at lokal na pamahalaan na aspeto ng ating lipunan dahil ang kamalayan para sa mga espesyal na pangangailangan para sa mga bulag at may kapansanan sa paningin ay hindi ganap na natutugunan. Partikular na nauukol sa accessibility. Ang mga bangkita ay karaniwang nakaharang sa mga nagtitinda. Kaya't nagiging mahirap ang mga daanan para sa mga Pilipinong may kapansanan sa paningin na ligtas na mag-navigate ng hindi nabangga ang sinuman o anupaman. Ang aking mga dalangin ay paganahin ng pamahalaan na mapabuti, mapanatili at matupad ang kanilang mga panunumpa upang magbigay para sa mga tunay na nangangailangan. God bless sa lahat, maging ligtas, maging malusog, maging matalino. Ang blog na ito ay isinulat at pinagsama-sama ni John the Blindcaster ika-14 ng Agosto taong 2022, 11:59 p.m.